Agad-agad. Agad-agad March 1 na po. Unang araw na naman ng buwan ng Marso. At parang ito yung salitang umuusbong ngayon sa unang araw ng Marso. Ang salitang agad-agad. In our readings for today, there is one name that we have heard many times, and that name is Jonah. Who is Jonah? He was called the reluctant prophet. Ano ang reluctant sa Filipino? Nagatubili, urong sulong. Kumbaga, napipilitan at ayaw gawin ng isang bagay. Ano bang pinapagawa ng Diyos para kay Jonah? God commanded Jonah to preach the conversion to the Ninevites. Pero anong ginawa ni Jonah? Agad-agad ay tumakas at tumakbo siya sa Diyos. Nagbago lang ng desisyon niya na sundin ng Diyos nung kinain siya ng balyena. Agad-agad din nung pagkakataong yun, pinagkaloob niya at sinundan niya ang kagustuhan ng Diyos. Agad-agad pumunta siya sa Ninive. Agad-agad pinoklaman niya ang mabuting balita para sa kanila. Manumbalik at magbago para sa Diyos. At ano ang tugon ng mga taga-Ninive? Agad-agad sila ay nagbago. Tinalikuran ang mga pagkakamali, ang mga pagkukulang at ang pagkakasala nila sa Diyos. Agad-agad hindi sila umurong sulong o nagatubili. Agad-agad nanumbalik sa Diyos. And this is the invitation for all of us today. Huwag mo nang patagalin ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Huwag mo nang patagalin na manumbalik ulit sa Diyos. Huwag ka nang mag-delay. Huwag mo nang patagalin. The Ninevites repented without a sign. Jonah himself, reluctant as he was the sign. Those who heard the preaching of John the Baptist repented without a sign. John himself was the sign. Yet we look beyond the sign. Jesus is already enough, and in Him, we should not be looking for any signs. So, dearly beloved, what must we do? We should not delay our repentance, waiting for miraculous signs. Mga kapatid, huwag nang umurong sulong o mag-atubili. Agad-agad, manumbalik tayo sa Diyos. Now in silence we pray. O Lord, may we no longer seek any signs for you, because you alone is enough. Bring us back to you, now and forever.